So nasa ecclesiology pa rin tayo. Ang topic naman natin ngayon ay ang roles ng church sa kanyang mga pastors. Dire-diretso nating tinalakay mula March, kung ano yung tunay na church, marks of a true church. Tinalakay din natin kung ano yung membership, regenerate membership. We also tackled yung covenanting ng pagiging isang church. Tapos, yung mga kasunod nun, tinalakay din natin kung ano ang qualifications, yung mga basics ng pastoral office, ano yung qualifications, paano nangyayari ito. Tinalakay din natin yung ruling function ng mga pastors. Kinlarify natin nga kung hanggang saan, absolute ba ito o hindi. Nasa saan lang yung authority ng isang pastor. Tinalakay din natin yung plurality of eldership, na ito ay hindi natin makikita sa New Testament na ang common ay iisa yung pastor ng isang local church, kung hindi multiplicity at merong parity ng equality ng kanilang authority sa isang local church. So ngayon, pupunta tayo naman, ang tinalakay natin before ay yung pastor sa church. Ngayon naman, yung church sa kanyang mga pastors. Susunod, natatalakayin natin na yung diaconate office at tatlong magkakasunod yung authority ng church. Titignan natin yan. Sunod-sunod nating pag-aaralan. Ano naman yung powers ng isang local church na ibinigay ng Diyos sa kanya. So, ito yung talakayin natin, yung roles ng church sa kanyang pastors. Sabi ng 1689, Confession of Faith, tignan muna natin ito. Hinati-hati ko ito, chinek ko lang ito kung ano yung, dahil ito yung isang chapter, ito yung paragraph kung saan binabanggit naman ng ating confession ng LBCF kung ano naman yung role ng church sa kanyang pastor. So, maganda dito tayo manggaling dahil dito tayo nagsasubscribe na interpretation ng scripture. So, yung unang part, of course, kinlarify ulit. Previously, meron na yan, pero kinlarify ano yung role ng pastors. Ang role ng pastors, the works of pastors, being constantly to attend the service of Christ. Ano yung service of Christ in His churches? Yung ministry of the word and prayer. Yun yung work ng pastors. Yun yung service na kailangan niya i-attend. With watching for their souls as they must give an account to Him. Now, yun yung role nila. Ngayon, role naman ng church. Ano yung role ng church? Respect and honor and to share the good things. Sinabi doon, it is incumbent on the churches to whom they minister, kung nasa ang church sila, not only to give them all due respect, pero putulin ko doon, so merong sense doon na to respect and to honor yung trabaho ng pinagtatrabahuhan nila. Pangalawa, to share of good things. Not only to give all due respect, but also to communicate to them of all their good things. Importante rin ito, according to their ability, ayon sa kanilang kakayanan. Now, pinakita rin sa ating confession kung ano yung purpose. Bakit kailangan itong gawin ng local church? Bakit kailangan gawin ng local church na magbigay ng karangalan at magsuporta? Binigay ito ng confession. Number one, for sufficiency. So they may have a comfortable supply. Pangalawa, to avoid distractions without being themselves entangled in secular affairs. Para hindi na nila maisip mag-rumakit sa labas. And pangatlo, may pangatlong consideration yung confession. For hospitality. Para meron din silang pangtulong sa iba. So hindi lang para sa sarili nila, para meron din silang maibibigay sa kanilang mga kapwa. Kaya rin nilang mag-benevolence. So, and may also be capable of exercising what? Hospitality towards others. So yung tatlong purpose. Pero bakit? Bakit kailangan to gawin ng church? Yun yung purpose for that. Now ano yung grounds? Ang grounds ay dalawa. Sinabi ng confession natin. Una, yung natural grounds. Pangalawa, yung special grounds. Una, natural grounds dahil ito'y trabaho.
Sinabi doon, and this is required by the law of nature. Yung law of nature na yon, ang sinasabi nun, pag nagtrabaho ka, dapat merong remuneration. Basic, yun ang ibig sabihin ng by the law of nature. Pero especially, it is commanded by the Lord Jesus. Again, confession. And by the express order of our Lord Jesus, who has ordained that they that preach the gospel should live of the gospel. So, not natural at command ng Panginoong Hesukristo. Now, hindi lang naman ito yung titignan natin yung iba't ibang roles ng church sa kanyang pastors, pero pinapakita dito yung commitment ng isang church na i-support yung kanyang pastor. It completes the transaction of mutual commitments. Na ang pastor ay committed dun sa local church na yon, at yung local church na yon ay committed din dun sa kanyang mga local church pastors. Merong mutuality dito ng commitment. Hindi ito one-sided, yung mga pastors lang ang committed. Hindi rin ito one-sided na yung church lang yung committed sa kanya. Now, let's see. Yung iba't ibang mga roles. Una, to respect and to honor. So, hayaan ko kayong basahin isa-isa. So, sige, pakibasa po yung 1 Thessalonians 5 verse 12 to 13. Japet, pwedeng pabasa. 1 Thessalonians 5, 12 to 13. 1 Peter 5 verse 17. Timothy 5, 17. Sige, si Opet, pabasa 1 Timothy 5:17. Tapos Hebrews 13 verse 17, si Crystal. Gabriel. Ganon. Okay, thank you. Si Opet. Thank you. Si Crystal. Thank you. So, pinapakita dito sa mga New Testament texts yung importance ng pag-honor, pag-respect, yung mga nagsiserve faithfully doon sa ministry. Ninonote dito na hindi lang nila ito ginagawa para sa mere duty, kung hindi para sa spiritual health at well-being ng isang church. So, ito yung work, yung role, therefore, meron itong sinasabi ng scripture na ini-encourage yung high view, yung mataas na pagtingin sa gospel ministry, na hindi ito administrative role lang, hindi ito parang manager lang ng church, gano'n, hindi supervisor ng church, kung hindi ito isa itong sacred calling. Sabi ni Calvin, it is of utmost importance that the ministers of the word be held in high honor and respect by the people. Not because they are inherently worthy in themselves, but because they are appointed by God to be His ambassadors to His people. So hindi ito dahil mas worthy sila, hindi ito dahil sa sarili nilang person, hindi. Kung hindi dahil dun sa work ng gospel ministry na iminibigay sa kanila. Pangalawa na role ay prayer. Si Apostle Paul mismo, hindi siya pastor, pero may pastoral work siya. Siya ay apostle. Ang lahat ng apostles ay ministers, pero hindi lahat ng ministers ay apostles. So Ephesians 6, sabi ni Paul, pray also for me, that the word may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Nagpapapray si Apostle Paul doon sa Ephesian church para sa kanilang ministry. Alam ni Apostle Paul yung spiritual warfare na meron sa gospel ministry. Hindi ito parang secular na trabaho.
Ito'y isang spiritual na trabaho. Meron ditong spiritual warfare. At responsibility ng isang church to uphold ang ministers sa kanilang prayers, sa kanilang pananalangin. Ano daw ipagpe-pray? Sabi ni Paul, that the words may be given to me in the opening of my mouth, boldly to proclaim the mystery of the gospel. Ano ipagpe-pray? Para makapag-preach palalo. Ano ipagpe-pray? Para maituloy niya yung pangangaral ng merong kasigasigan. Yun yung gusto ng church. Panginoon, bigyan niyo po siya ng lakas, sila ng lakas, para mangaral pa. Mangaral pa. Mangaral pa. Mangaral pa. Yun yung prayer request ni Paul. At yun yung prayer na nagsusustain at nagpapalakas sa mga pastors sa kanilang role sa church. Pangatlo, na role ng church ay gwardyahan sila sa mga unjust na criticisms. Role ng church na protektahan ang kanilang mga pastor mula sa mga hindi patas na mga kritisismo. Sinabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 19. Hindi, ako na magbasa. Do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 to 3 witnesses. Now, napakaganda nito dahil ini-ensure nito ni Apostle Paul ng New Testament na ang lahat ng accusation sa mga elders, sa mga church leaders, ay dapat tratuhin ng may pagkapatas at merong integridad. Patas at merong integridad. Ina-assure nito ng lahat ng akusasyon ay merong maingat na konsiderasyon. Pinoprotektahan nito hindi lang yung pastor, kundi yung church mismo. Kasi yung pastor yung nagre-represent sa church. Siya yung spokesperson ng church. Grounded itong sinabi ni Apostle Paul sa Deuteronomy 9:15. Only on the evidence of 2 to 3 witnesses shall a charge be established. Now, bakit kailangan nito at kailangan i-qualify din ito? Sige, bigay ko muna yung qualification. Hindi sinasabi ng 1 Timothy 5:19 na bawal disiplinahin si pastor. Hindi sinasabi sa 1 Timothy 5:19 na bawal i-criticize si pastor. Hindi niyo sinasabi. Hindi sinasabing bawal yon, wag niyong gawin yon, isarado niyo na lang bibig niyo. Hindi niya sinasabi. Ang sinabi, pwede, pero maingat. Pwede, pero dapat 2 o 3 testigo. Merong katibayan, hindi basta-basta na magpaparatang. Yun ang kailangang i-exercise ng isang local church na hindi siya tatanggap ng paratang ng walang 2 o 3 mga testigo. Now, bakit kailangan ito? Dahil ang pastoral office ay hindi isang private work. Hindi ito private. Ito'y public. At kung ito'y public, it is very much prone to unjust accusations. Napaka-prone ito. Nasa harap ka eh. Nasa publiko ka eh. Lahat ng kilos mo, kitang-kita, lahat ng ginagawa mo at sinasabi mo, dinig na dinig. Bawat kibot mo, kitang-kita, katulad ng iba pang mga public works. So, ito'y very prone doon sa mga unjust accusations at mga criticisms. That's why isa ito sa role ng church. Hindi sinasabing bawal, ang sinasabi maingat na gagawin. Ano pa, pang-apat na trabaho ng church? To follow their teaching, una, and their example. Teaching and example. Una yung teaching, yung tinuturo. Pangalawa, yung ginagawa. Trabaho ng isang local church, sabi ni Thomas Watson nga pala, Godly Man's Picture, pastors are not only preachers but patterns. The church should see in them what the word looks like in life. Kaya may qualification sa 1 Timothy 3 at sa Titus 1. Kaya may qualification doon, hindi para sabihin ng church, ay hindi, si pastor lang blameless. Pastor kasi siya eh, so siya dapat blameless. Kami, okay lang na hindi kami blameless. Hindi yun yung point. Hindi yun yung point. Ang point nun na merong hinanda at hinubog yung Diyos na pwede pala.
na maging blameless even in my sinfulness, pwede pala, therefore, susundan ko siya. Therefore, gagayahin ko sila ng mga qualified. Nandun sila hindi para pakinggan lang, kung hindi para tularan. Pwede pala yun. Pwede pala ako maging holy in my home life. Pwede pala ako maging holy in my social life. Pwede pala ako maging holy in my self-control. Pwede pala yun. Kaya pala. Sa biyaya ng Panginoon. So, yun ang sinasabi ng Scripture. Philippians chapter 3 verse 17. Anong sabi ni Apostle Paul? Sabi niya, sige, pabasa ko. Philippians 3 verse 17, Arvin, tapos Hebrews 13 verse 7, ulit yun, si Pia, pabasa ako nun. Arvin, Philippians 3:17. Thank you, bro, si Pia. Thank you, Pia. So, both makikita natin na sa Philippians 3:17 sinabi doon na tignan nyo sila and i-imitate si Apostle Paul. Doon naman sa Hebrews 13 sinabi, consider, tignan nyo buhay nila, tapos sinabi, sundan nyo yung pananampalataya, gayahin nyo. Yun yung utos sa mga pinaglilingkuran nila. Kung saan sila naglilingkod, ang utos sa kanila, gayahin nyo. Gayahin nyo. Huwag nyo lang tignan. Huwag nyo lang sabihin, ito yung standard mo ha. Hindi, andun nga para gayahin eh. Para lakaran ko rin yung mga yapak na yon. Ang faithful na pastor should reflect a Christ-like manner sa kanyang paglabas sa pulpit. So hindi yun paglabas sa pulpit, iba na. Therefore, yung congregation na ini-encourage to imitate yung kanilang faith at yung kanilang godliness. Paano ba siya nagiging husband? Paano ba siya nagiging father? Paano ba siya sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa? Now, yung last, hindi ko to iniwasan, yung support financially dahil ito yung advice ni Pastor Noel Espinosa na kapag sinabi niya, of course, sa mga nagsisimula, pwede yon na iba yung magturo. Kunyari, kala Pastor Saim, ini-invite niya kami previously na magturo kami on this, on this topic. Pero isa sa mga advice si Pastor Noel ay bilang pastor, kailangan meron kang integridad na tignan sa mata yung congregation mo na ituro mo ito with transparency. Na wala kang ulterior motive, o hindi mo sinasabi ito for your own sake, kundi ito yung sinasabi ng Scripture. Therefore, we follow. Now, punta na tayo, mag-dive in na tayo. So, itong isang role ng church sa kanyang pastors ay para i-support sila financially. So, meron dito mga problems, of course. Lahat naman may problems. Ano yung isang problem? Insensitivity ng isang local church. Hindi ko to sinasabi sa atin, dahil sa atin, alam naman natin sa financial reports natin, napaka-generous ng church sa amin ni Pastor Erdy. Pero, totoo ito na nangyayari. Due to lack ng instruction, pwedeng hindi naturuan, concerning financial stewardship at ministerial support, kailangan ng church ng teaching tungkol dito. Meron kaming mga kilalang mga pastors na ang tagal-tagal na, hindi na ako magne-name drop, pero ang tagal-tagal na nila. Iisa lang silang pastor, tapos full-time sila sa trabaho nila sa labas. Tagal na, years. Years. More than a decade. Ganon yung nangyayari. So, part ito na hindi pinapansin ng church yung needs ng kanyang mga pastors. Pwedeng may totoong reasons, pero dapat siya ay pinag-uusapan. O kaya naman, nagkakaroon ng concentration ng financial sources sa few influential members. Ganon din yung naikikwento sa akin ng ibang mga pastors na iilang members lang yung faithful sa giving. At sila pa'y may kaya. At iniisip nung iba na wala silang responsibility kasi yung mga may kaya, sila lang. Ganon yung nangyayari. Nagko-concentrate doon sa mga few influential members. At siyempre, kung sino yung mga mas nagbibigay, sana hindi talaga, no? Pero madalas sila yung nasusunod.
kung saan mapupunta yung pera. Kung sino yung nagbibigay, sila yung nasusunod. Gusto ko dito yan, gusto ko dito yan. Napakahirap nun na sa usapin ng isang local church. Pwede rin na allocation of finances to other concerns and burdens na mas nabibigyang tuon, hindi yung na Ministry of the Word, kung hindi yung iba pa na mga, okay sana kung mandate ni Christ, no? Pero nabibigyan lahat ng budget ay yung hindi naman mandate ni Christ. Binibigyan ng mandate, ng budget, iyon. Ganon din, it can be lack of initiative sa part ng mga leaders and officers. Pwede naman talaga. Na kasi, yung mga pastor hindi nagsasabi. Paano malalaman ng church? Hindi nagsabi. Nahihirapan na pala sila. Parang tinitignan lang, di makaramdam lang sila. Hindi, magsabi. May isang sa history, ganun yung point of view niya. Iniisip niya, bibigyan lang siya ng Panginoon kahit di siya magsabi. At hindi natin dapat gawin yon. Ang need ay maging transparent. Maging transparent yung mga leader. Sabihin nila mismo sa kanilang church kung ano yung pangangailangan nila. On the other side naman ng spectrum na problem ay yung financial control naman ng pastors. Isang side yon, isang side naman ay financial control. Anong ibig sabihin nun? Yung pastor ang finance team. Okay, so lahat ng giving, siyang bahala kung saan mapupunta yon. Siyempre, saan mapupunta yon? Sa kanya. So, ito'y outside sa sphere ng pastoral concern and responsibility. Wala tayong makikita sa New Testament na si pastor ang nagmamanage ng budget. Wala tayong makikita sa New Testament niyan. Kaya merong diaconate office para ibigay yung mga ganong roles sa kanila. Ang isang wisest ay as much as possible, ang mga pastor ay sobrang layo doon sa pagmamanage ng pera. Pwede lang silang hinga ng advice, yung direksyon, pero wala sa kanila yung, anong pangalan ng card? Wala sa kanila yung debit card, wala sa kanila yung password, wala silang kaalam-alam doon. Ayan yung isa na problem. At of course, isa sa major temptation sa mga pastors ay finances. Ayan yung major temptation. At gaano nakarami mga pastor ang nahulog sa mga, ano ba yung tawag doon? Basta financial scandals. Hindi lang sexual scandals kung bakit nadi-disqualify. May financial scandals din na nahuhulog sila doon. So, ano yung tinuturo ng scripture regarding this? Galatians chapter 6, verse 6. Sige, pabasa ko ulit. Paul, Galatians 6:6, 1 Corinthians 9, si Joel, 1 Corinthians 9:11, 1 Corinthians 9:14, si Ed, tapos 1 Timothy 5:17, si Deacon Gina, si Paul. Sino ba? Joel. Sino ba? Si Ed. Thank you, bro. Si Deacon Gina. Thank you. So, yung 1 Corinthians 9, very clear naman, no? So, 1 Corinthians 9:11, may lawful exchange, yung spiritual ministry sa material fruit ng mga pinagmiministeran. Sabi mismo ni Apostle Paul. At yung sharing nila ng material things ay part ng response nila sa ministry of the word. Sa 1 Corinthians 9:14 naman, yung word doon na even so, yun ay bumabalik doon sa priestly ministry sa Old Testament. Ang mga pari sa lumang tipan ng buong lahi ng mga Levita, wala silang lupa. Hindi sila pwede magtrabaho sa labas. Ang trabaho lang nila ay temple.
Temple, 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 temple. Buong buhay nila temple. Therefore, yung mga taga-Israel, nagtatithe sila sa temple. At yung 10th nung tithes ay napupunta sa Levites. Yun yung kanilang pamumuhay. So, yung 10th ng 10th. Yung 90 doon, para yun sa usapin niya ng temple needs. So, binabalik ni Apostle Paul doon kung paanong yung mga priestly at mga Levites ay ganito yung sustenance nila according to God. Sa chapter 9, verse 14 ng Corinthians, sinabi doon ni Paul na ito ay hindi option at hindi ito out of convenience lang. Hindi ito gano'n na kung kailan lang gusto. Hindi yung gano'n. Ito ay mandate ng Panginoon. 1 Timothy 5:17, wala pa tong topic na to, pinagtatanong nyo na last Sunday. Okay? Na aligaga na agad. So, pero dito pa lang yung 1 Timothy 5:17 na yung double honor ay may kinalaman dun sa honor na binibigay sa widows. Yung honor na binibigay sa widows sa 1 Timothy 5 ay hindi tungkol sa galang. Kung hindi widow sila, kailangan nilang benevolence. So, ang ibig sabihin ni Apostle Paul, kung yung benevolence ay binibigyan yung mga widows, double honor yung ibibigay sa mga pastors. Pero hindi dapat ito'y material support, hindi ito benevolence sa pastor, ha? So, huwag natin isipin ganon. Ilang beses na akong nakarinig ng ganon na, again, di ako mag-name drop, pero may isang pastor na nagkwento sa akin na nung nililigawan niya pa lang yung misis niya, yung tatay ng misis niya, tinanong siya, anong trabaho mo? Ang sabi ni pastor po. Ang comment ng tatay niya, namumuhay ka sa abuloy. And second time, narinig ko na naman, nung nag-bread and pastry si Lori, dun sa TESDA, tinanong siya nung isang nag-evaluate. Tinanong siya, anong work mo, housewife? Anong work ng asawa mo? Pastor po. Abuloy. Yun ang hindi dapat nating isipin. Hindi yun benevolence sa mga pastors. Part ito ng dignified work at high calling ng Panginoon. Ito ay bigay ng Panginoon sa pamamagitan ng church. Hindi ito benevolence. Yung double honor, hindi double hindi ito double abuloy. Hindi ito double, anong tawag doon? Yung binibigyan ng gobyerno? Pag may nasalanta? Ayuda. Hindi ito ayuda sa mga pastor. Double ayuda. Yun ay totoong remuneration, totoong salary. Kaya hindi ako nahihiya na sabing salary. Kasi salary talaga yon na nanggagaling sa Panginoon. So, the measure of support is the ruling well, especially those who labor to the word. Yung ministerial support ay mas pressing, sabi doon sa 1 Timothy 5:7, kaysa sa regular benevolence of the church. Mas pressing yung ministerial support kaysa sa regular benevolence ng church. Now, hindi ko nilagay dyan, pero tinignan ko sa scripture kung paano sinusupport ang prophet sa Old Testament at si Jesus sa New Testament. Wala namang work si Jesus eh. Nung hindi pa siya nababaptize, ang alam natin, nag-work siya as carpenter, pero insinuation lang natin yon. Kasi syempre, paano niya naman binuhay yung sarili niya at yung nanay niya kung di siya nagtrabaho, di ba? So, sa Old Testament, paano sinusupport yung mga prophets? Ang example niya ay si Elijah at si Elisha. Si Elijah, sinuport siya sa 1 Kings 17 nung isang widow, the widow of Zarephath. Si Elijah ay sinuportan sa pamamagitan nitong balo. At pinagpala ng Panginoon yung widow of Zarephath. Si Elisha rin, yung disciple ni Elijah. Sinusuportahan siya ng Diyos, pero pinoprovide siya ng hospitality ng isang Shunammite woman. Inoffer yung kanyang bahay, at yun yung means kung paano nabubuhay yung prophets. Now, Levites. Yung Levites, nabanggit na natin, nabubuhay sila sa tithes and offering, na explicitly mentioned, Numbers 18, Deuteronomy 8, Malachi 3. Now, sa New Testament, Luke chapter 8, verse 1 to 3, pinakita sa atin kung paano si Jesus, yung disciples niya,
ay nabuhay ng 3 years na nagbi-minister. Hindi sila nangingisda. Iniwan nga nila yung pangingisda eh. Si Jesus ay namuhay. Paano sila nabuhay? Ginawa bang bread ni Jesus lahat ng mga ano? Hindi. Hindi. Special cases yon, para yun sa mga tagapakinig. Hindi yun pala ang ginagawa na, okay, ito na yung ano natin. Hindi. Paano? Basahin natin, Luke 8:1-3. Sabi dito, after this, Jesus traveled about from one town to a village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. Nagpipreach si Jesus ng gospel. The 12 who are with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases, Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out, Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. Hindi na pinangalanan, 3 pinangalanan. Mary Magdalene, Joanna, at si Susanna. Now, ito yung description ni Luke. These women were helping to support them out of their own means. Very interestingly, puro babae. Napaka-interesting, no? Puro babae, widow pa. Yung nag-support sa Old Testament. Dito, puro babae pa. Yung nag-support sa kanila. Very interesting yon. Pero, ang sinabi doon, nagsusupport sila sa kanila out of their own means. Ito yung mga taong pinagministeran ni Jesus. At ngayon, sinusuportahan sila ni Jesus. Ay, isa pang pwede nating isipin yung magkakapatid na si Mary, Martha, and Lazarus. Meron kasing na medyo may kaya sila. Kaya pagdating nila Jesus, nandun sila sa bahay nila palagi. Nagtuturo si Jesus sa bahay nila. Malapit sila sa Panginoong Jesus. Meron silang bahay na matutuluyan. Sa kanila yon. So, makikita natin dito na prophets of Old Testament and the apostles of the New Testament ay hindi normal na hindi yun out of miracle yung kanilang support, at hindi rin yun sila yung nagtatrabaho habang nagmi-ministry. So ano yung summary natin dito? Una, ang ministerial support should be measured by their full-time capacity. So ang church dapat magkaroon ng measure ng generosity at ganon din sensitivity. Para naman sa ministers, merong measure ng commitment doon sa ministry. Ingatan natin na gamitin yung nangyari kay Paul sa tent making niya. Yun ay isang special case. Hindi yun sinabi niya, ito yung ginagawa niya buong buhay niya. Hindi. Special case yun. May gusto lang siyang patunayan sa mga taga-Corinthians. Kasi pinagbibintangan siya na memera lang. Dahil sa paninirang puri ng mga super apostles. So, tandaan natin, si Paul, nagte-tent making siya nung mag-isa lang siya. Pero nung dumating na yung mga kasama niya, bumalik siya sa full-time ministry. Acts chapter 18 following. Sa Corinthians lang yon, single lang yon na circumstance. Ano yung ideal? Ang pinaka-ideal ay lahat ng mga pastor ay dapat supportahan financially for full-time ministry. Pero alam natin na mayroong realistic dito na pananaw, na mayroong leeway for pastors to work also by vocationally. Now, ano yung mga reasons kung bakit pwedeng mangyari to? Una, ang sinabi nung confession at sinabi nung nabasa natin sa Luke, by their own means, ayon sa kakayanan. Depende ito sa kakayanan ng church, sa limit ng kanyang budget. Pwede rin naman na immaturity concerning ministerial support. Ano pa? Number 2, ang ministerial support ay dapat maging matter ng mutual commitment and trust between ministers and the church. Magkapareho sila niyan. Sa church, yung support nila ay bilang pagpapasalamat at appreciation doon sa pastoral ministry. Ang kanilang support ay hindi means ng control. Okay? Hindi sabihin niya, Pastor, binibigyan ka namin nito, sundin mo kami. Hindi ganon. Okay? Hindi yun ganon na panakot na wag mong babanggitin yung kasalanan namin, bawasan ka namin. Hindi ganon. Ingat ka. Isang meeting lang, yan. Hindi ganon. Hindi yun pang-control doon sa ministry of the word. Pero para sa ministers din,
hinahayaan nila yung church na freely mag-decide sa support. Philippians 4:11. Hindi siya pwedeng mamilit. Hindi siya pwedeng sabihin, dapat ganito dapat ganito Hindi siya pwedeng maging demanding doon sa church. Sabi niya, Apostle Paul sa Philippians chapter 4, whether I have abundance or whether I am in need, I am content. Yun yung Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. Meron, wala, okay. Gagawin natin yan. At hayaan niya yung church doon na mag-decide. Sabi nga ni Pastor Noel, a spiritually well-fed people will be a materially well-giving people. Kung sila ay well-fed, sila makikinig sa kanilang chief pastor, ang Panginoong Hesukristo. So anong concluding truth? Ang church ay maintindihan nila ang role nila sa kanilang pastors, and above all, kailangan nilang isipin nito na ito'y obedience sa Diyos. Hindi lang ito vertical, hindi lang ito horizontal, ito'y vertical. Hindi ito dahil lang tayo lang. Hindi, may sinabi yung Diyos Ang unang sinusunod dito ay Diyos, hindi yung tao. It is honoring God first and foremost, even before. Kaya sila yung honor, kaya gagawin yung mga yon, pray for them, guard, follow, yung pag-honor, support, lahat ng yung gagawin, una dahil sabi ng Diyos. Hindi dahil sabi ni pastor. Ito'y pag-honor sa ating Diyos. John Calvin, sabi niya, ministers are not called by men, but by God Himself. Therefore, their work ought not to be despised. For as the Lord Himself speaks, He who hears you, hears me. So, ang reference natin ay yung kala Benjamin Merkel pa rin na 40 questions at yung dogmatics sa Grace Ministerial Academy. Sige, open tayo sa any questions. In advance nyo na kasi yung nakaraan Wala pa Pero anyway, so pwede pa naman. Any question or comments, si Sol? First question, Pastor. Anong pangalan ng instructor na yan? hindi naman galit Sugurin namin yan, Pastor. Ang Pastor, yung sa mga natin, hindi lang naman sa atin, basically, kasi galing din kami sa dati namin church, may mga percentage talaga when it comes sa mga na-allocate na mga finances ng budgeting sa church. So, paano ba natin yung nalalaman when it comes to the percentage? Meron ba siyang biblically perspective when it comes to the percentage? Although we know that it is a 10% of the tithes. So, how about the other percent? So, parang ang nagsaset ba nun ay church or the deacons itself? And then yung second question, kasi before sa church namin, may ginagawa kaming mga percentage na parang kahit yung mga church workers, binibigyan din sila ng finances. So, ang ko doon is, nagkakamali ba sila doon? Kasi, ang sabi na, merong maganda kasi yung inigay mong mga Bible verses that the church fund itself, it is for the ministry of the word itself. So, kung ganun yung nagiging allocation ng fund, pwede bang masabi na nagkakamali yun? Kasi tingin ko hindi lang yung church namin yung gumagawa nun Parang even other evangelical churches, basta church worker, meron yan. So parang, paano ba nangyayari doon? Pwede ba silang, because of the lack of the teaching or because of, ang tingin nila, hindi, basta pag-worker, may yan. So na parang, si pastor, wala na. Worker na lang. So parang, paano po natin may explain? Ayun, thank you. Yung una muna, na sa allocation ng budget, yung percentage, nung nagsisimula pa lang tayo bilang outreach, finorward ko na kaagad yung may percentage sa allocation ng budget ng church. Binase ko yun doon sa, of course, ang lahat ng lalagyan ng budget, yung mandate lang ni Christ. Hindi lalagyan ng budget kung hindi mandate. At binase natin yon based dito. Ang large percentage ay patungkol sa worship. Yung rent, yung mga materials, pagdating yan sa ministerial support, may allocation doon. Although yung sa atin, walang percentage Yun ay
ano muna, parang una yon, saka na lang hatiin yung iba. Pero mas malaki percentage sa missions, nag-support din tayo ng ibang mga pastors na nangangailangan. Kaya pag tinignan natin dun sa financial report, ang laki pa nung natitira dun sa missions. Kasi ayaw natin gastusin ng isang biglaan. Pero nandun. Ang pinakamaliit doon ay yung benevolence. Kasi yun yung utos na hindi super prioritize ng church. Pero utos siya. Utos siya mismo. Pero hindi siya sinasabi ng scripture katulad sa Acts chapter 6. Sinabi ng mga apostles, dapat natin tong gawin, kaya lang hindi ito yung primary focus natin eh. So maglagay tayo ng mga 7 men na magpupunta dyan. So doon pa lang meron ng hierarchy ng priority. Word and prayer, tapos benevolence. Sa 1 Timothy chapter 5, sa widows, nagbigay ng qualification si Apostle Paul. Sabi niya, pwede tayo magbigay ng benevolence, pero kung may kakayanan yung kamag-anak nila, sila yung sumalo. Yun yung sinabi niya. So, dun sa mga principles, sa mga text na yun, makikita natin yung hierarchy at dun natin binasa yung percentage. So, mas mataas yung missions kaysa sa benevolence. Sa benevolence pa, sinabi pa ng Galatians, do good to everyone, especially to the household of faith. Doon sa benevolence natin, may mas malaking percentage pa sa mga members kaysa doon sa mga hindi members. Parang hinati ko pa yon. So, ayun yung sa usapin ng allocation based sa principles ng scripture. Yung pangalawa, ano nga ba yun? Yung pagbibigay sa church workers. Okay. Ang sinasabi kasi ng scripture na support, yung ministry of the word. So, wala namang problema na magbigay ng support yung church sa mga pangkain. Ayan, kasi ministry pa rin naman yon, pang provision na. Kaya minsan, sinasalo ng church pag may men's meeting, ladies meeting, food. Minsan, kanya-kanya, pero minsan may sinasagot yung church para lang dun sa ministry. Hindi for our sake only. Walang sinasagot yung church pag nagsiswimming. Walang budget na lumalabas sa church, pambayad mo ng entrance dun sa walang binabayad yung sa mga extracurricular kasi hindi naman yun mandate ni Christ. Dun sa mandate ni Christ, maglalabas ng budget yung church kasi utos niya yun eh. Ministry niya yun eh, hindi yun sa atin. Tandaan natin, yung budget natin na hindi sa atin. Sa kanya yon. Tayo yung nagmamanage. At gusto nating gastusin yon according to His will. Kung ano yung kalooban niya. So, kaya ang binibigyan natin ay, yun, mga supplementary yon. At ang binibigyan natin when it comes to work ay ministry of the word. Kaya maging yung mga preachers natin, yung mga lay preachers natin, meron tayong inaabot. Hindi ako pumapayag na walang inaabot sa mga, kasi bakit? Extension yun ng ministry of the word eh. May mga church na hindi sila nagbibigay sa mga lay preachers nila kasi may trabaho naman. Pero I am not convinced na ganun dapat ang gawin. Kapag may ministry of the word, preaching the word, yun ay binibigyan ng kaunti na remuneration. Of course, base pa rin yun sa capacity ng isang local. Meron tayong preachers, hindi na ako mag-name drop, na hindi tumatanggap. Pero out of his own yon. Hindi yung gusto natin. Gusto natin ay makapag-abot pa rin dun sa mga nangangaral. So, yun lang. Other than that, wala akong nakikitang precedent sa Bible na kailangan ng financial support. Follow up. When we say ministry of the word, Pastor, it pertains to the Sunday preachers, or is it covered din ba yung mga nag-share, for example, sa mga Sunday school, online preaching? Did they have the same allocation for that? No, not yet. Pag-usapan namin ni Pastor. Pero yung preaching for now, yun lang ang sinusupport natin financially. Yun yung nagte-take ng much labor kaysa sa ibang mga pagtuturo. No. Pero pwede pag-usapan yun ng church. So anyway, other questions? Si Monica, tapos sige, nasa yun na eh. Sige. Ganun, babalik si Guido, tapos si Monica.
Pwede ko po bang sabihin ito po yung privilege ng mga pastor? Paulit, bro. Pwede ko bang sabihin ito po yung mga privilege ng mga pastor? Thank you. Yes and no. May sinabi, kasi ang tanong doon, anong ibig sabihin ng privilege? Kailangan itrato to both natin bilang isang church sa ng mga pastors. Kasi yung sinabi mismo sa 1 Corinthians 9, a laborer deserves his wages. So ibig sabihin, merong sense doon na dapat lang. At hindi yung privilege. Pero, may buwelo ng konti, na kailangan itrato niya pa rin yun na privilege kasi galing yun sa Panginoon. So may sense na gano'n natin siya dapat titignan na dapat siya, pero gano'n din ay biyaya siya ng Panginoon. So yes and no. Follow up ka doon, Guido. Wala na. Okay. Sige. Thank you. Si Monica. Pas hindi tungkol sa finances. Okay. Yung in terms po sa sabbatical leave Ah. ng mga pastors, for deliberation po ba yun ng church? Or it depends on the pastor whenever he needs it? And, how do we do it? How long should it take? Yung mga ganun. Ayun, thank you Don Monica. It takes wisdom para sa isang local church kung paano nila pag-iisipan yun. Pwede namang katulad ng binanggit natin kanina, dun sa isang part dito kung saan dapat maging transparent yung pastor doon sa church. Pwede niya namang sabihin, pwede ba mag-sabbatical muna ako? Kasi hindi dapat maging pakiramdaman na makalata naman kayo. Makalata naman kayo. Hindi. Kailangan niyang sabihin yon, pwede niyang ipaalam yun sa church. At yes, pwedeng gawin ng church yon na magkaroon ng deliberation at pwedeng magkusa rin yung church pagdating doon. How long? Wisdom call yun eh. Walang isang sagot lang sa kanya na dapat ganito lang. Kasi depende yan sa mga factors. Meron bang mga ibang sasalo ng pangangaral? Kaya ba ng church? Paano yung means? Yun ay pag-uusapan with discernment at with wisdom at hindi siya black and white pagdating doon. Kasi kung paano kilala nung pastor yung church nila, kilala din ng church yung pastor nila. Gaano ba katagal kailangan niya? So, yun ang kailangan magkaroon ng wisdom call para sa kanila. So, follow up doon. Okay. Other question. Deacon Marlon, tapos si boom, boom, boom. Dami. Deacon Marlon, si Jesho, tapos si Arvin. Sige, Josh. Malapit na pala. Ang question ko po Wala, yung Tagalog. sa... Joke lang. Tagalog po, Tagalog. Yung sa grounds of the role, Pastor, yung naturally work must be remunerated and this is required by the law of nature. So, yung question ko po rito is yung, kumbaga, may baseline na, kumbaga, ito yung baseline, tapos law of nature requires ang trabaho may sahod. Required yan ng law of nature. Tas dagdag na layo especially ng Panginoong Hesus na silang nangangaral ng gospel ay mamuhay according sa gospel. Ang tanong ko po, wise po ba na tignan yung labor law ng ating bansa to measure yung pagtrato ng mga church sa kanilang mga pastor? Kasi may required ang batas na ito ang manggagawa, ang employer dapat bigyan siya ng mga ganitong mga benefits. Lahat ng nagtatrabaho alam nila yan. Ako rin naman nagtrabaho sa Pilipinas. Alam ko yung required na ibigay sa akin ng employer ko. So, if law of nature, sinabi rin naman sa confession na ganito dapat ang matanggap ng manggagawa, tama ba na yung church ganun din mag-isip? Yung baseline nila, ito, pero dapat higitan natin to. Kasi ito na nga yung inaasahan sa lahat ng tao Sa common man, ito yung nire-required. Paano pa yung church? So, ayun lang po yung tanong ko, Pas. Ayun.
Thank you Don bro. Buti nilinaw mo yung nakapaloob sa labor law kasi hindi ko alam eh. So, yes, wisdom yon para sa church na i-consider siya. Yung patungkol doon, pagdating sa, pero of course, hindi dapat nakatali doon. Hindi dapat sabihin na, okay, ito yung sinabi ng batas natin, yun lang susundin natin. Hindi. Ang gagawin ng church dyan ay kukuha siya ng wisdom mula doon. Kasi hindi naman yung pinasa ng wala lang eh. Nang dami nang nangyari ng amendments, ng mga pagpasa ng batas, dahil kinoconsider yung mga manggagawa, mga trabahador. So, ang kinukuha natin doon ay hindi yung rigid black and white niya. Ang kinukuha natin doon ay yung wisdom. Pagdating sa usapin ng benefits, sa usapin ng retirement, sa usapin ng mga iba pang mga consideration. So, yes, maganda na pag-isipan 'yun ng church pagdating sa kanilang mga pastors. So, thank you Don bro. Okay. Ayun Follow. lang. Wala naman po. Okay. Tanong lang. English ka nga. Joke. Mas Pas, matindi pa mag-Tagalog sa atin eh. Sige, yung si tanong Deacon ko Marlon. pas na banggit kanina na isa sa mga roles ng church ay to pray to the pastors and also to provide financially. Pero malinaw din sa scripture na isa sa mga duties ng pastor is to prepare the members or the church to be mature in Christ. So, pag iniisip ko yon, it implied na ang expectation sa pastor ay i-train sila para maging mature. Then, ang implication nun sa amin, ng mga congregation, is to be mature para hindi maging burdensome naman sa pastor. Oh. So, yung pinaka-question ko po dun, what if we Christians Oh. don't want to be mature enough? Parang gusto lang namin ng ganitong posisyon Oh. or ganitong state na parang walang pagde-desire ng maturity. Are we somehow sinning against God or not doing our duty pagdating sa ganong aspeto? Yun lang, pas. No. Yes. Walang ibang sagot eh. Yes. It takes time, pero yung direct question ay kung ayaw. Kung ayaw, actually, yun yung pinaplano namin na, doon ka pala sa preachers. Pinaplano pala natin na sa susunod na mga months, ang maging series naman ay Call to Maturity. No? Dahil, totoo yun na kapag bago pala tayong Christians, hindi naman tayo na-expect na maging mature. Lalo na yung mga, kunyari, may mga applicants tayo for membership. Kaya nagbibigay tayong qualifier. Pag nagtanong kayo, wag niyong asahan na 10 years matured na kagad yung mga nag-apply for membership. Hindi yun ang basehan, gospel ang basehan. Pero, as time passes by, merong panawagan yung Panginoon towards maturity. Ang sabi ni John Piper, yung 2 years, yung infant, aasahan mo siyang maging infant. Matik, iyak yan, magawa pag di niya nakuha yung kailangan niya. Pero pag 2 years old yan, may mga tantrums pa rin yan. Ganon. Pero hindi mo aasahan yung isang 25 anyos nang umangawa pa rin, gumaganon-ganon pa rin. So, ibig sabihin, okay lang sa mga bago at inaasahan sa kanila na hindi pa sila matured. Pero as time pass by, yung mga mananampalataya, abnormal na para sa isang 25 years old na gusto niya pa rin dumede sa tsupon. So hindi na siya normal. So kung walang desire, of course kasalanan niya. Pero kung baby pa, okay, dumede ka sa tsupon. Pero pag 25 years old na, magugulat ka na, ba't ka dumede sa tsupon? So, ayun. So, yes, panawagan ng Panginoon ng maturity. Even sa lahat ng aspect, hindi lang dito. Pero sa lahat ng aspect. So, follow up doon, Deacon. Ala na, pas. Okay. Thank you. Si Arvin. More on sa technical side pa si mga questions ko. Kasi very curious ako sa usapin ng yung parang ano yung ginagawa nyo. Kasi may question kanina about labor law eh. Pero yung gawain kasi ng pastor higit pa sa labor law eh.
Kasi ito yung question ko, Pas. Like nag-work ka ba beyond 40 hours per week? Yung mga ganun. Ah. Di ba? 60 hours per week. Technically, may weekends off ka, pero sa Lord's Day ka pa mismo nagdadagdag ng ng trabaho. Ba't ako pinasabihan mo? Yun, nga, Pas. Yun yung question ko, Yung Pas. ano mo na usapan. Yung direct yung ka lang doon. Yung question Parang ko tayo lang lang dun, Pas. nag-uusap. Ang Nakatingin pinaka-question, sila. ang pinaka-question Hindi, ko dun, sige. Pas, masabi ba natin na normal lang yun na expectation sa isang pastor na mag-work beyond those hours, na mag-work talaga 7 days a week? Normal lang ba talaga na expectation yun sa lahat ng mga believers tsaka sa mga pastors? May yes and no doon, of course. Kaya sinabi natin na yung labor law kanina ay hindi natin kukunin siya rigidly. Kasi kaya ano talaga doon, 8 to 9 hours, may 1 hour break. So, hindi natin rigidly kukunin yon na eto lang yung working hours ni pastor. Maganda yun. Oh, sarap nun. Amen, Pas. After Amen. dito, di ako gano'n. Kaya lang, hindi gano'n yung pastoral ministry eh. Hindi siya gano'n eh. Kaya ako sinasabi na hindi rigidly. Pwede sana, pero hindi pwede na kunyari may kailangan kausapin. Hindi, day off ko eh. Wag. Hindi. Kailangan pa rin siyang gawin kahit na in difficult moments. Kailangan pa rin. So, pero may wisdom. Yun naman ang maganda doon kasi kukunin natin yung wisdom doon, pero hindi natin siya susundin by the book na rigidly na kailangan ganito. Pero may wisdom doon, of course, na maganda merong off. Actually, pinurpose ko na yon na pag Monday, minsan nag-online pa rin ako, pero dapat din ako mag-online, wala muna. Yung secretarial ministry, nag-ano na sa akin, na-consolidate na sa akin. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Sa amin ni Pastor Erdy yun, na magkakaroon ng scheduling, na ganun, para alam din ng congregation yung schedule. Pero ang kukunin natin doon ay yung wisdom. Hindi natin siya gagawin na ganito, kasi pwede siya maging flexible pa rin eh, yung role ng mga pastors. Follow up. Ang siguro next question ko lang doon. Salamat doon, Pas. Yung sa usapin ng dinediretsa sa inyong dalawa ni Pastor Erdy yung mga provisions or yung quote-unquote no, yung donation. Ano masabi niyo doon, Pas? Lahat ba direkta talaga kayo nakakatanggap mula sa mga members or sa amin ng mga gifts? Yun nga, yung term eh. Gifts or donations sa inyong dalawa ni Pastor Erdy? Or maganda i-cash na lang kasi i-offer na lang sa sa Lord's Day? Ano masabi mo doon, Pas? Yung way mo doon? Okay. Ang normal ay ang congregation ay nagbabigay financially through offering. So dadaan yun sa church dahil ang unang-unang principle ay nagbibigay tayo sa Diyos. Yun ang unang-unang principle. Sa Diyos natin yon. Tapos dadaan yun sa financial team. Labas kami doon. Wala kaming sa finance team. Yung sa finance team, silang nag-allocate nun. At yung church ay nagsusupport sa amin. So walang diretsong pupunta sa amin. Now, may freedom yung members kung gusto nila na directly mag-support doon sa mga, actually hindi lang sa amin, kahit sa mga preachers eh. Ini-encourage ko yun. Kunyari may nag-preach ng Sunday, na hindi pastor, isang preacher, give gifts sa mga, kasi ministry of the word din yun eh. Hindi ko nililimit sa amin ni Pastor Erdy. Kung merong alam nyong nagbe-benefit sa soul, we do that. Hindi masama yun, pero ang kailangan i-qualify ay kailangan hindi mapabayaan yung regular sa offering. Amen. Kasi ang hindi naman gusto ko, kasi pwedeng maging dun eh, bias. Kung sino yung gusto ko, yun yung bibigyan ko. Oo. So, pero sa pamamagitan ng regular, faithful giving, sinasabi natin, magbibigay ako sa Panginoon, siya ang bahala dito. Siya ang bahala kung paano niya yun i-allocate. Pero hindi masama yung mga giving. Ayoko na lang ayoko na lang magsalita eh. Kasi karamihan sa suot ko, puro bigay eh. So, hindi ako bumibili ng damit eh. Hindi na ako mag-name drop. So, thank you. Follow. Siguro pas ang follow-up comment ko doon, iniiwasan lang siguro yung mag-gift ng malaki to the point na nagmumukhang suhol. Parang yung ganun yung appearance of evil. Kasi influence eh. Or kung Grabe, undue appearance influence. of evil. So anyway, Di ba?
Comment lang dyan, Pas. Comment lang. Kasi ano yung pagka nag-gift ka ng malaki, kunyari, theoretical, nag-gift ka ng milyones sa isang pastor, tapos gusto mong gawin sa'yo, ang gusto mangyari, pagka may mga parang oversight, ikaw yung pinaprioritize, parang iniiwasan yung ganun. So yun lang din. Kaya mahalaga talaga na pinapadaan din, may prudence or may wisdom, Yes. pinapadaan talaga sa church. Yes. Yun lang naman, Pas. Salamat. Ang iiwasan doon ay yung hindi matapakan yung kasalanan. Yun ang pinakaiwasan doon ha. Dahil ako yung nagsusupport, dapat wag mong i-mention yung remaining sins ko, yung struggle ko. Doon dapat maging unbiased. Kahit kahit bigyan mo ko ng kung ano-ano, kung yun yung nasa text, yun yung nasa text. Yun ang kailangang i-preach. Kaya maganda talaga yung expository, tuloy-tuloy, kasi walang takas lahat Hindi ka pwedeng mamili ng i-preach sa usapin ng gospel. Thank you, Dan. So, sige, let's pray. Tingin ko wala na naman. Saka 12:11 na. Diyos namin, maraming salamat po sa aming naging usapan. Pinagpala nyo ito. Kami maging transparent sa isa't isa. At wala kaming tinatago, o Diyos, maging sa usapin ng roles ng church sa kanyang pastors. Ganon din, pagpalain nyo rin po yung mga susunod pa na maging talakayan namin sa iba pang mga ecclesiology na mga matters. Hinihiling ko rin, Panginoon, na pagpalain nyo ang magiging lunch fellowship namin. Ito po yung maging makabuluhan, aming Diyos. At ihanda nyo rin kami sa afternoon worship. Sa iyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen.